Hello guys! So sa araw na to, naisipan namin na i-share sa inyo yung aming pond setup bago namin siya patubigan. Para magkaroon din kayo ng idea kung gagawa kayo ng sarili nyong fish pond. Para may idea kayo kung paano bang gusto nyo. Pwede kayong mag-base dito sa aming pond setup. Depende naman yun sa inyo. So papakita namin sa inyo ngayon. Ayan. Yung aming pond setup. Yan. Kung nakikita nyo yung tubig na yan, yan umaagos. Galing yan dun sa fish pond namin dun sa taas. Dun. Yan yung overflow niya. Ayun, ito yung overflow o ganito. Baba tayo. Ito, yan. Pag umangat na yung tubig, meron kaming overflow. Ayan, ito. Yung pipe na yan. Diyan mapupunta yung mga excess na tubig. Papunta dun sa kabila. Yan. Ito yung tambak namin, guys, oh. 2 metro yung tambak namin. Tapos, ayan, oh. Papunta dyan sa baba. Yung tubig. Fish pan din yan. Yan yung aming huling fish pan bago pumunta dun sa ilog yung tubig. Ayan. Ayan, guys. Baba tayo. Ayan siya, oh. Bali. Pag magde-drain kami, guys, ito, meron kaming pipe. Yung pipe na yan, yun. Diretso na yan, papunta dun sa baba. Diyan nadaan yung tubig. Tapos, sasaraduhan namin yan, guys. Para hindi na siya, para umangat yung tubig. Yan. Yan namin siya balak i-testingin na sasaraduhan namin. Ayan, guys. Ay. Ayan, guys. Ilalagay namin yan. Yan yung aming improvise na pantakip para madali lang tanggalin. Madaling tanggalin, madali din ilagay. Ayan. O, yan. So, pag nilagay niya yan, o, tingnan nyo. Yung tubig ay hindi na siya lalabas. O, yan. Umangat na agad, o. Ayan, guys. Siguro baka mga 2 days din siguro to bago mapuno. Ayan. Pag umangat na yung tubig, guys, at yung apaw niya, dito na yan mapupunta. Papunta dun sa baba. At saka ito, iyan yung aming parang overflow. Lalagyan lang namin yan ng lalagyan namin ng net para hindi sumama yung mga isda dyan. Pati ito, baka lagyan din namin ng net yung mga butas-butas na yan. Yung medyo maliliit na net. Para hindi makalusot yung mga pispis papunta dun sa baba. And guys, so pag halimbawang napuno na to ng tubig, yung mga tip naman na bibigay ko sa inyo ay kung paano ba kayo makakatipid naman sa pakain. So guys, ang technique dyan na magandang gawin nyo, pagka natubigan nyo na yung fish pan nyo, hayaan nyo lang muna siya, guys. At least mga 2 weeks. 2 weeks. O kahit sumobra pa sa 2 weeks, kahit 1 month, okay lang. Kung hindi nyo pa naman lalagyan ng pispis, mas maganda. Kasi, habang tumatagal siya, guys, yung tubig, magkakaroon niya ng lablab. Or lumot. Lablab ang tawag ng iba ito. Ito, guys, oh. Ayan, oh. Nakita nyo yan, yung kulay green-green na yan. Yan yung lumot or lablab kung tawagin ng iba. Habang tumatagal, mas dadami yan. Para siyang, pag makapal na yan, para siyang gulaman. Parang jelly ace, parang ganun. Kulay green. Yan, ganyan. Pag matagal, mas maraming lablab, mas maganda. Kasi, yan yung natural na pagkain ng isda. Yan. So, yung iba, yung mga expert ang sinasuggest nila is magsasabog ng fertilizer. Either organic or inorganic pwede. Para tubuan ng lablab, magkaroon ng ganyan. Pero dito naman sa amin, guys, wala naman kaming nilagay. Pero nagkakaroon pa rin ng lablab. At saka, guys, maganda rin kung halimbawang may tubig na yung fish pan nyo, maganda kung maglalagay kayo ng asola.
asola. Ito guys, pakita ko sa inyo. May mga asola kami dito. Natural lang sa amin yung asola kasi common na dito sa sa mga palayan to na nakikita guys eh. Ito. Ito yung asola. Ayan. Ito, yung mga kulay green na yan. Ayan naman yung asola. Pag walang tubig, nakapit siya sa lupa. Pero pag may tubig na, nalutang na yan. Tapos kusa siyang dumadami guys. Ayan o. Ayan, asola yan. May mga nabibili niyan online. Mag-search lang kayo asola. Maraming nagbebenta na yan ngayon. Ihagis nyo lang yan doon sa tubig. Kusa na yan dadami. Mabilis lang yan dumami guys. Yan, pagkain din yan ng isda. Huwag nyong ilalagay yan na meron ng isda kasi ang bilis maubos niyan. Gusto ng isda yan, guys. Dapat ilagay nyo yan wala pang isda kasi para dumami. Para dumami siya, guys. Kasi pag nilagay nyo may isda na, naku, hindi nyo na makikita yan. Kinain na ng mga isda yan. For sure. Favorite nila yan. At saka nga pala, guys, tip ko lang din sa inyo to, guys, Pag halimbawang malawak yung pond area nyo, wag nyong susubukang maglagay ng ganito. Ito, dala akong sample dito. Ito ay water lily. Water lily yan guys. Wag kayo maglalagay ng ganyan sa pond nyo pag yung pond nyo ay malawak. Kasi, naku guys, yan talaga biggest mistake ng mister ko. Ang hirap linisin, lalo na pag ganyang kalawak yung pond area. Diyos ko po, problema kayo sa paglilinis. Kasi ang bilis dumami. Tapos, pag na-cover na nyo yung buong area, hindi na kayo makakapagpakain ng isda. Tapos, ang hirap pa naman pulutin kasi, ang bilis niya dumami, nakakapagod. Kaya, wag nyo subukan guys, maglagay ng ganyan, ha. Okay lang siguro maglagay kayo ng ganyan kung yung fish pond nyo ay maliit lang. Kasi madali lang siya linisin. Pero pag malawak yung area guys, wag nyong itry. Mapapagod kayo. At saka guys, maganda rin kung magtatanim kayo ng mga ibang pagkain ng para sa isda. Halimbawa ay kangkong. Pwede kayong magtanim ng kangkong dyan sa gilid-gilid dyan, sa tambak nyo. Yan. Tapos, yung dahon nun, pwede nyong ipakain sa isda. Tapos, gabi, pwede rin guys. Yung gabi yung dahon ng gabi, kinakain ng ng isda yun. May gabi-gabi kami dun, Yung mga, na yan, tawag dito, mga damo-damo na yan, kakainin din ng isda yan. Kaya, nayaan na lang namin. So, ayan guys, may tubig na. Nagkatubig na, Nag-start ng mapuno ng tubig. So, yung setup namin guys na ginawa, yan kaya ganyan yan para hindi na kami bibili ng hindi na kami bibili ng water pump. Kasi diba, pag magde-drain, yung iba ay kailangan ng water pump. O sa amin hindi na. Bubuksan lang namin yan. Pag tinanggal mo yung takip na yan, lagos-los na yung tubig. Papunta doon sa baba. Tapos yun, pwede kayong magsahod ng doon, ng net doon sa pipe. Di ba? Pagka halimbawa binuksan na namin yung pulang yung takip, yan, tinanggal na yan. Kailangan meron kaming nakasahod na pipe dito, pipe. Kailangan meron kaming nakasahod na dito. Tray or net. Mas maganda rin yung net na malaki. Para dyan na lang namin naabangan yung isda. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung aking tips sa inyo para sa aming pond setup. Sana ay may natutunan kayo. At kung meron kayong mga comments or suggestion sa amin, pwede kayong mag-comment sa baba. So, hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at syempre subscribe. Salamat sa panonood guys. Bye-bye!